It's complicated. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, after magpasabog ng viral video si VP Sara Duterte tungkol sa manggagamit at saka bagoong na kung saan nag-trending ang pinag-uusapan ito. Ano daw ang other term ng manggagamit? Eto na. I don't know kung how you able to interpret itong sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang relasyon nila or ang relasyon niya sa mga Duterte is it's complicated. Nako! Sabi ng iba, pag it's complicated, after nyan, hiwalay na. Yan talaga ang stages of good relationship. Okay pa kayo, labing-labing pa kayo, tapos parang nagkagalit na kayo, magiging it's complicated, and later on, maghihiwalay na. Maghihiwalay ng landas at kalimutan ang lahat ng mga panunumpa at promises to each other. Alaka. So, damay-damay tayo dito. Nako po, nako dyan. Sabi ng isang netizen, nako dyan nagsisimula. Tapos tuluyan ng maghihiwalay. It's complicated. After that, maghihiwalay. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang relationship nila ni VP Inday Sara starting from eleksyon until now ay okay naman sila at focus sila sa trabaho ng trabaho. Pero we don't know, 'di ba? Hindi naman natin sila nakikita everyday at hindi natin nararamdaman ang kanilang mga emosyon, 'di ba? So panoorin ninyo itong reaction ni Pangulong Bongbong Marcos regarding sa relationship niya sa mga Duterte. Watch this video. You also said last week that you found the silence of Vice President Sara Duterte understandable, even as her family members have attacked you lately. And some analysts have even said that the family is out to undermine your policy. How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. It's complicated. But if you ask about the one, of course, that I have the most contact with is Inday Sara. How we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. You know, that's what she always said. She said, "Oh, are you all right? You were in the middle of all of this." She says, "No, just work. Don't worry about it. Just work. That's her attitude. All right. Thank you. Ito naman ang mga komento ng ilang mga netizens. Sabi nila, dapat nga tuluyan ng mabuwag ang uniteam. Kasi uniteam kayo pero hindi ramdam ng tao na may unity ang Pilipinas ngayon. Alako. Ang question is, it's complicated. Kailan naging complicated? Or ikaw ang nagpa-complicated sa sitwasyon? La! Grabe. Huwag po kayong mag-pretend na okay kayo ni VP Sara Duterte. Halata naman pong hindi. Halaka, grabe ang mga netizen. Malapit ang mabuwag ang unity. Unity nga. Parang love story ang peg nilang dalawa. Nakakatawa, nakakasuka. Hala! Yon mga kabibig ang komento ng ilang netizen. Parang wala na silang amor ba yung BBM Sara noon na parang sobrang sikat, sobrang mahal ng mga tao at sobrang naniwala ang mga tao. Parang unti-unting nawawala ng kinang. Unti-unting nawawala ng pag-asa ang mga tao ngayon. Gusto ng mga taong magwelga, sasama sa rally para maramdaman ni Pangulong Bongbong Marcos na tama na, sobra na, parang hindi namin ramdam na umupo kang presidente. O nabasa ko lang yan sa mga komento ng mga ilang netizen. Sabi nila,
May presidente pa ba tayo? Parang ang daming problema na problema dito, next day, another problem. Parang na-sandwich lahat ng problema. At yung pinaka-bottom na problema is nakakalimutan na. Ang dami kayang problema na hindi na asikaso. Naalala nyo? MOOE, bigas, smuggling. Ano pa ba? Ang daming... basta... Grabe mga kabibig, no? So, ano ang iyong komento tungkol dito? At eto naman ang bagong chika-chika. Chika-chika lang to, ha? Na may posibilidad na papasok si Leni Robredo sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? May possibility daw. Kasi parang nagpaparinig si Leni Robredo na gusto niyang tumulong naman. She's willing, she's open to working with government for mental health services. Sabi ng ilan, working with government for mental naman kabibig, sir, mental health services. So, plano niya makipag-associate sa mga departamento, sa gobyerno na working on mental health services. Do you think hindi ito malaman ni Pangulong Bongbong Marcos? Do you think hindi ma-appreciate ni Pangulong Bongbong Marcos? Do you think hindi ito maging first move ni Leni Robredo para maging close sa BBM government? Bakit? Meron naman siyang NGO. Meron naman siyang anong tawag, Angat Buhay. Doon na lang siya mag-expand ng kanyang mga gustong gawin na mga working with mental health services. At least ba, doon, mas lalo siyang maging popular na baka sabihin ng iba, tingnan niyo si Leni Robredo, nagawa niya ang kayang Angat Buhay na NGO, mas madami siyang natulungan or di kaya mas malawak ang natulungan ni Leni Robredo di ba mas maganda sana kung si Leni Robredo lang yung presidente. Yung mga iniisip ba kaysa si Leni makipag-associate or wanted or open to working with government mental health services, parang ang connotation sa tao ay gustong pumasok sa BBM government. Sabi pa ng chika-chika, narinig ko lang at nabasa ko sa mga komento, baka gusto niyang palitan si VP Sara bilang DepEd Secretary. Hoy! Grabe naman yung chika na yan. Huwag naman pong ganon yung mga chika-chika niyo. Posible yan kabibig kasi gusto niyang Robredo open to working with government for mental health services. Pwede naman, wala namang nagpipigil kay Leni Robredo na nga tutulong siya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. If this is her way of reaching out or magiging unity sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, let her be. 'Di ba? Total, pribadong tao naman si Leni Robredo. Ay kabibig, ito yung estilo ni Leni Robredo ba para maging relevant. Para kasi plano nila na si Leni Robredo, pasok naman siya sa mga ratings na pwedeng papasok bilang senador sa 2025. So talagang mga politiko, maghahanap talaga ng way na para mapag-usapan, na para maging relevant, na para tingnan na, ay mabuti siyang tao, ginagawa niya lahat. Yung mga ganun mga strategy ba na until na mapapabulag pa ba tayo? Nabudol na tayo. Si Harry Roque nga. Si Harry Roque, alam nyo ba sa Maisog yesterday, sabi niya na parang nagsisisi siya. Diba? Nagsisisi, the same time, parang sinisi niya kayong sarili dahil nagpabudol siya. Until na walang ba, magpapadubudol pa tayo sa mga politikong ganun pa rin ang mga estelo. Gagamitin ang mga nasa laylayan para makakuha ng boto, para makuha ang puso ng masang Pilipino. Ay nako, enough for the drama thinking. Gagamitin tayo para sa kanilang pansariling interest. At after nila magamit yung ating sarili ba, parang nakalimutan nila tayo. Parang itsapwera na tayo. Sabi nila, pobre kasi kayo, forever kayong pobre. Pero sa panahon ng eleksyon, gamit na gamit tayo. Kasi tayo din nagpapagamit. Ang iba nagpapabayad. Natural. Ganon na.
mga kabibig. So, yun ang aking mga latest chika-chika. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, it's complicated ang kanilang relasyon sa Duterte's family. Pero kina VP Sara, okay lang sila. Ito na naman sila ni Robredo, open to working with government for mental health services. Sabi ng iba ka ito ang magiging tulay niya para makapasok sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang chika pa ng iba, kung makapasok daw si Lenny, posibleng gagawing DepEd Secretary. Chika lang yun, ha? Ano ka ba, chika lang? Oh, so yun lamang kabibig ang aking latest chika-chika sa ating mga lebak-lebak tayo mga kabibig, ha? Pero kalma lang, ha? Kalma lang. Paano maging kalma kabibig? Gutom na kami. Parang si BBM walang pakialam sa bigas. Huwag naman pong ganon. Hindi. Yun ang iyong obserbasyon. Wala akong magawa, diba? Ako din. Gutom na din tayo. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.